Nakararanas daw ng napakatinding init simula Pebrero ang malaking bahagi ng bansa dahil sa very strong El Nino. Isang task force ang binuo noong pang 2015 para tugunan ang mga maapektuhang lugar at residente. May report si Ivan Mayrina. Malamig pa ngayon ang ating mga umaga dahil sa umiiral na hanging amihan. Namnamin na raw natin yan, sabi ng Pag-asa. Dahil simula sa susunod na buwan, mararamdaman na ang bagsik ng umiiral na very strong El Nino. Kaya asahan na raw ang matinding init. Dito sa Metro Manila, 34 hanggang 37 degrees sa magiging temperatura sa Marso, 35 hanggang 38 degrees sa Abril, at 36 hanggang lampas 38 degrees sa Mayo. Most areas in the Philippines will actually have above average temperature. Makikita ang epekto ng El Nino sa kakulangan ng ulang bumubuhos sa bansa buwan-buwan. Ang mga kulay na itong ginagamit ng Pag-asa para sa monthly rainfall o dami ng ulan buwan-buwan. Ang asul lampas sa normal na dami ng ulan. Ang berde, near normal o malapit sa normal na dami ng ulan. Ang dilaw, mas mababa sa normal. At ang pula, lubhang mababa sa normal. Ngayon pa nga lang bitak-bitak na mga palayan sa bayan ng Matalam, North Cotabato dahil sa tindi ng init ng panahon. At simula Pebrero, maraming rehiyon pa raw sa buong kapuluan na magiging pula o lubhang mababang level ng buhos ng ulan. And at the end of April, 85% of the country will likely experience drought, or 68 provinces. Note that most areas are now listed to experience drought condition. Isang binabantayan ngayon ng tubig sa mga dam na ginagamit sa mga kabahayan para sa irigasyon at para sa paglikha ng kuryente. Sa Luzon, nakatulong na malaki ang mga nagdaang bagyong Nona at Onyok dahil sa ngayon ay nasa 214 meters pa ang water level sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga taniman sa maraming bahagi ng Luzon. Pinatigil na rin ng NPC ang pagpapalabas ng tubig mula sa Angat. Sa ngayon ay mataas din yung level ng Angat pero hindi tayo kampante dahil nga yung impact ng El Nino ay hanggang for the first half of the year. Tulad ditong taon, mas kakaunting bagyo rin ang aasahan dahil sa El Nino pero mas malalakas ang hanging dala ng mga pumapasok na bagyo. Sa strength ng bagyo in terms of wind speed, mas maraming bagyo na more than 150 kilometers per hour. Ivan Mayrina, GMA News.